Paano ko nga ba ulit nagamit ang S-Loan ko? Tara, alamin natin. Nung nagka-S-Loan ako, siguro 2 or 3 beses lang ako nakapag-withdraw. The rest, puro rejected na kapag nagtatry akong mag-withdraw. Lagi siyang please try again kapag sa ganitong date, bibigyan nila ako ng date. Pero kapag itatry ko na kinabukasan, nang binigay nila ng date is hindi pa rin talaga siya gumagana at withdraw rejected pa rin talaga. Ang tingin ko is nadamay siya sa SPay later ko kasi nga nagka-problema ako sa SPay later kaya nadamay din itong sa S-Loan ko. Ngayon, dahil pwede na ako ulit umutang, dahil nga lumagpas na naman siya sa binigay nilang date, ay naisip ko na why not itry ko ulit. Sakto rin kasi naka-low interest daw sila ngayon at 4.95% naging 4.45% na lang yung interest nila. Tapos nakapagbigay din sa akin ng malaking chance is tingin ko yung SPay later ko na naging okay na tapos nakapag-withdraw pa ako which is naging GCash yung SPay later ko. Kaya naisip ko talaga na malaking chance na magamit ko na to. So ito na nga, trinay ko is worth 5,000 tapos ang tenor ko is for 3 months. Tinanggal ko lang itong loan protection para mabawasan yung monthly payment ko. Tapos yan nga makikita ninyo na naka 0% admin fee sila. Ayan, yung monthly payment ko is 1,900. So, pumapatak na mga nasa 700 plus yung interest na babayaran ko. So magtataka kayo, bakit ang baba lang ng interest? So 3 months lang kasi yung kinuha ko, pero kung 9 months yung kinuha ko siguro mas malaki to. Tapos alam nyo na kung saan siya madidisburse sa ShopeePay, dapat verified ang ShopeePay ninyo. Kaya nung okay na sa akin is winidraw ko na, in-enter ko lang yung S-Loan PIN ko. Tapos ayan na, nagulat ako kasi naging successful yung withdrawal ko. Di pa rin ako makapaniwala kaya dali-dali kong tinignan yung ShopeePay ko at doon nga makikita nyo yung worth 5,000 sa aking ShopeePay. So ang masasabi ko is naging malaking tulong talaga yung pag-update ko sa SPay later. Imagine niyo halos magto 2 years kung hindi nagamit yung SPay later ko pero nagamit ko siya ulit nung nag-update ako. Tapos yung sa S-Loan naman is ang tingin ko kung bakit ko siya nagamit ulit is yung sa pag-withdraw ko ng cash advance sa SPay later. Kaya kung kayo ay may S-Loan or SPay later na temporary unavailable is huwag kayo mawala ng pag-asa kasi magiging maayos pa talaga yan. At kapag nabigyan naman na kayo ng second chance na pwede nyo na ulit gamitin, ay pag-ingatan ninyo kasi wag na kayo magpa-late payment or wag na gumawa ng mga violation para tuloy-tuloy na yung paggamit natin. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!